Kaibigan, mayroon po akong gustong malaman po. Tungkol po ito kay Ma'am Sara Duterte. Ano po ba talaga? Kasi mayroon po akong nakita ngayon na si Ma'am Sara Duterte po daw isusunod po daw na huhulihin ng mga ICC. Ano po ba ang katotohanan po dito? Bakit po isasali po si Ma'am Sara Duterte dito? Naku po, hindi po ito maganda na balita. Hindi lang po daw tayo maniniwala agad guys ha, yung mga nagpaabot sa social media. Kaya pinuntahan ko agad ang ating kaibigan para malaman po natin kung totoo ba ang nakita natin na ipinapaabot po sa social media. Lalo na yung mga reactor, no, na mga nagre-reaction sa mga video. Kasi po mayroon po tayong napanood po doon ngayon na si Ma'am Sara ay isusunod po daw na hulihin po ng ICC. Hindi po pala tayo agad naniniwala nito ha. Kasi po ang iba ay magbibigay lang po ng paabot para na po ay yung mga diehard na mga supporters po ng mga Duterte ay malungkot at magpanik. Yun po, wag po kayo talagang agad magtitiwala sa mga nagpapaabot. Kasi ang sabi ng ating kaibigan, pakinggan nyo. Alam po niyo guys, sa totoo lang, sobra po talaga, no? Kung gaano kagahaman ang tao, kung gaano ka selfish sa kapangyarihan. Alam po ng ating kaibigan kung gaano po ang kanilang pagplano sa mga Duterte, kung paano nila ito matalo. Lalo na ay malakas po ang rating ng mga Duterte. Si Sara ngayon malakas po talaga, no? Tumaas sobra. Kaya marami nagpapaabot na si Sara Duterte po daw isusunod po daw sa paghuli sa ICC. Kaya hindi po tayo pwede magtitiwala nito. Kaya ibinapaabot namin ito sa inyo. Dito po ako kay kaibigan kasi sila po talaga yung magbibigay po ng patotoo dito na ito ay mga fake news lang po pala. Kaya hindi lang po tayo agad-agad para hindi po tayo ay magulat, no, at malungkot sa ipinapaabot ng tao, kaibigan. Oo nga, yung iba nga na mga kaso doon sa ICC daw mas mabigat pa sa kaso, no, kaysa kaso ni tatay. Kung ikumpara natin, nakalaya nga si tatay Digong Pakaya na matalino din, at saka hindi naman po talaga yung kaso niya hinaharap ay nakakasira po, no? Maraming mga tao na nakabenepisyo nito kasi pinili po nila na maging ganyan po sila. Hindi naman po pinili ng mga biktima na ganyan po ang kanilang mangyayari, di ba? Yun po sana ang isipin natin. Ibinibuwis po ni Tatay Digong ang kanyang buhay para lang po sa mga sambayan ng Pilipino na maisipti po ang kanilang buhay. Kung sila po ay magabihan, di ba tay? Okay, kaibigan? Sa lahat ng nagpaabot po sa mga hindi po katotohanan, lalo na yung ipinapaabot ninyo na si Sara daw po ay isusunod po sa ICC, hindi po tayo agad-agad na maniwala. Kung itatanong po natin kung si Batuman de la Rosa, posible si de la Rosa, di ba kaibigan? Oo, posible po siya yung isusunod dito kasi po si Tatay Digong po talaga yung si Bato talaga ang pangalawang niya, no? Sinaligan ba? 'Di ba? Siguro 'yun. Hindi lang po natin alam. Pero kung hindi po talaga papayag yung mga may tungkulin tulad po nila BBM, yung mga kung wala lang mga ahas sa Senado, no? Hindi tulad po sa nangyari kay tatay ba? Na baka po maparihas ba di ay. Oo, kaibigan. Ito po ang sabi ng ating kaibigan, huwag lang po kayong mag-alala, no? Kasi alam po ng ating kaibigan ngayon na hindi po talaga basta-basta. Bakit po nila isasali po si Vice President? Wala namang kasong hinaharap po para po ay ganyanin po siya ng ICC.
Kaya lang, kung may mga tao talaga na magtutsar, yun po ang hindi maganda. Salamat po sa lahat ng nakasuporta sa amin, lalo na yung mga tao hindi po nagbabasa, ipinapaabot ng ating kaibigan. No, pasensya na po kayo kung meron kayong nakikitang mga pick ang ipinapaabot, no? Kaya dito kami agad-agad na magpapaabot din sa inyo para hindi po kayo magulat ba, hindi po kayo malungkot po sa ipinapaabot ng mga taong galit po sa mga Duterte, kasi yung mga antay po talaga magpapaabot talaga ng hindi ikakabuti at saka ikakalugmok ng mga kalaban po nila. Alam po ninyo guys, sa totoo lang marami po talagang mga tao na nagmahal po sa mga Duterte ngayon, kaya tumaas po ang rating. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng patuloy po ng pagsuporta. Kasi meron po tayo nabalitaan kaibigan, meron pong nagpatanong din sa atin. Sabi nila, itiit, pwede po bang malaman? Kasi po, nakapasok na po daw yung mga general doon sa Malacanang. Hindi po tayo pwede ito guys maniwala agad. Kaibigan, totoo po ba itong balita? Kasi po wala na daw si Tamba. Oo, kaya binabantayan po ng mga general po doon sa Malacanang. Nakapasok na po daw sa palasyo ang mga general. Anong ibig sabihin nito? Fake news na naman po ito. Sabi po ng ating kaibigan guys, ayaw mo og tuo kay ngano. Karang gipaabot sa uban, no? Basin po pambulabog lang na. O sa amua, dili po ta gusto na makasuhan ta pataka-taka tagyaw-yaw diri. Marami nag-comment diyan guys. Grabe. Isasali na tayo sa ikukulong, no? Bakit po tayo ikukulong nila? Wala naman tayong sinabing masakit dito. Ang sa atin lang dito kung ano man po ang mga ipinapaabot ng ating kaibigan, yun lang po talaga ang ating ipapaabot. Tulad nito, may nagpaabot yung mga general daw, nakapasok na daw sa palasyo kasi meron daw silang binabantayan. Ano bang ibig sabihin nito? Kaya abang-abangan na lang po natin guys kung ano po talaga ang katotohanan dito Tingnan po nyo guys gumagalaw po talaga. Kanina pa ito wala namang pabo kaibigan. Ikaw siguro yung naghila-hila dyan. Titingnan po nyo guys nagpapakita siguro sa kaibigan kung sino man yung may third eye dito. Makikita po nyo si kaibigan gumagalaw talaga yung wala namang tao. Walang manok, putig tiil. Kaibigan, ikaw ba yan? Ay guys ko po, si kaibigan pala guys, dumaan po doon sa mainit. Ay nako, salamat kaibigan na nagpaparamdam ka dito sa kahit sa pamamagitan po ng net dito, no? Yung bakod natin.